Matuto sa nakaraan. Bawat pangyayari may malalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko. Babaguhin ang buong mundo. Magandang araw, Bino at Ginang. Pasok po kayo. Mga walang ingat, ano nangyari? Malaki ang pagkakaiba ng pamamahala dito sa Pilipinas kumpara sa country. 20 taon na ako naninirahan dito sa Pilipinas, kahit nasanay na akong kumain ng saging at kanin. Ngunit nang ako'y mapilitan bilang isang kura, ilang hermano at tersoro at matatandang babae lamang ang nagsasabi sa akin. May katotohanan bang paniniwalang ang mga Pilipino ay magma na naging sanhi ng pagpagay ng etnidad ng bayan? Tanungin niyo si Ginoong Leroy kung may higit pa sa kamangmangan ng mga Indyo. Kaya po ba ang inyong sinabi sa pag-aangkat ng trabaho? Punong-puno ako ng karanasan, kahit lubos akong pinaniniwalaan ng maraming tao. Sakura, pinapakilala ko po sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng namatay kong kaibigan. Kadarating niya lamang mula sa Europa. Kinagagalak kong makilala ang kura ng bayan. Tawad mo ang aking pagkakamali. Hindi kayo nagkakamali, Binata. Ngunit kailanman hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Tunay nga ba kayo anak ni Don Rafael Ibarra? Isang taon na rin akong hindi nakakabalita sa Pilipinas. Maging anong nangyari sa aking ama ay hindi ko nabalitaan. Ano-ano pong bansa ang inyo napuntahan sa inyong paglalakbay? Marami. Europa, Asia, Espanya, marami pang iba. Yan lamang ba ang natutunan mo? Nagsayang ka lang pala ng kwarta sa iyong paglalakbay. Kahit batang paslit, alam ang sinasabi mo. Palagay kayo nagmatay kayong kaibigan ng aking ama. Maaari niyo po ba ikwento sa akin ang nangyari sa kanya? Batid ng lahat, ang pagkamatay ng iyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilanggo ng aking ama? Masasabi niyo po ba kung bakit siya bilanggo? Ikikwento ko sa iyo. Subalit, sama mo muna ako patungo sa kartel. Tawarin mo ko ng boss. Na nakakaunawa ng aking kalooban. Mali ang lahat, mali ang sigara. Talaga? Naalala? Sadyang naging makalimutan ka dahil sa mga mahal na kura. Saan ang tungo ninyo? Kunin ko sa kumbento ang aking langgan. May natin ko sa inyo mas masusunod. Kasi ang mas makapagp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 apag
Nilibing pa lamang na itong ating hinuhukay. Kaya naman pala ang baho ng amoy. Para ng taga-tribunal sa Selan. Noon nga may pinahukay sa akin na 20 araw pa lamang nalilibing. Nakakilabot naman ang iyong sinasabi. Anong ginawa mo sa bangkay? Pinalibing sa akin ng kurang malaki sa libingan ng mga incheck. Ngunit pinagos ko ito sa ilog. Anong ginawa mo sa akin, Wala akong ama? ginawang masama sa inyong ama. Magsabi ka ng totoo. Baka ang tinutukoy niyo ang kurang pinalitan ko na si Padre Damaso. Masaya ata kaya ngayon. Dahil may natatanaw akong pag-asa. Kasa, maaari ko bang malaman ito? Isang malaking unos. Baka yung naghihintay ang inyong ina at naganda ito na masaganang pagkain gaya ng inyong handa ko sa isang kura. Hindi pa kami maaaring umuwi hanggat wala pa ang ikawalong gabi. Utos yan sa amin kung sa restaurant. Ito ang may akda ng mga tinilis ng banal na kaluluwa sa pagmamawin. Likas na matalino ang may akda. Matalim mo ang lubid, Crispin. Ayaw mo yung kain, natakot ako. Sisingilin ko kayo na besising ko dahil sa hindi pa maganda pagpapatugod ng kampana. At promise na po ba kami ubus? Alas 10 pa kayo ng gabi maaaring umuwi. Ngunit hanggang alas 9 lamang po kami maaaring umuwi. Dahil tiyak na mahuhuli kami ng guardias. At ikaw, hindi ka pa maaaring umuwi hanggat hindi mo na ibabalik ang ninakaw na pera. Huwag mo akong iiwan, papatay nila ako! Hindi mo ba hintayin ng mga anak mo? Sabi ni Pilato ang Tasyo ay nakababasa na si Crispin. At si Basilio naman ay mag-uuwi ng kanyang sahod. Ipagbukod mo na lamang ako ng piso. Buksan nyo na, hanapin to! Buksan ninyo! Anak ko, anong nangyari sa iyo? Huwag ka na po mag-alala, inay. Asan si Crispin? Naiwan po siya sa kumbento. Bakit? Anong nangyari sa kapatid mo? Bakit siya napaiwan? Hinuli siya ng sakristan mayor dahil pinagbibintangan siya nagnakaw. Habaging Diyos, iligtas niyo po ang mga anak ko. Wala dapat makaalam na hinabol ako ng Guardia Civil, nay. Ayaw pa nga ako pauwiin, ngunit sa takot ko na mahuli ng Guardia Civil ay tumakas na ako at pinaputukan at kaya tadaplisan ako sa noo. Ayoko na po magsakristan, inay. Bakit anak? Basta, sunduin mo na lang po si Crispin sa kura at kunin mo na po ang sahod ko. Narito ang gulay para sa kura. Maaari ko ba makausap ang kura? Hindi siya maaaring abalahan ngayon dahil sa siya. Kung ganun ay, maaari ko bang makita ang anak kong si Crispin? Si Crispin? Hindi ba tumulong niyo sa kanila? Si Basilio lamang ang taraon. Naiwan din si Crispin kaya ibig ko siyang makausap at ipagpaalam niyo sa kura na susunod ko na siya. Naiwan nga dito si Crispin. Ngunit pagkatapos magnakaw ay tumakas din. Bata ang iyong mga anak sa kanilang ama sa paggawa ng kasamaan. Alam niyo bang yan itinapon ang bangkay ng inyong ama? Ikunento ito sa amin ni Teniente Guevara. Maraming salamat. Wala kayong dapat ipagpasalamat. At ako'y lubos na may utang ng loob sa inyong ama. Dahil inabawa ko lamang minsan nakakulong na may paglibing. Sinasabi niyo po bang tumutulong ang aking ama sa pagpapaaral sa mga bata? Opo, Ginoo. Sobrang bait ng inyong ama na si Don Rafael. Salamat, Ginoo. Wala kayong dapat ipagpasalamat, Ginoo. Ako ang higit na may utang na loob sa inyong ama. Gusto ko ipagpatuloy ang nasimulan ng pagtulong ng aking ama. Don Santiago, saluhan niyo kami. Akong alalahanin, ang pagsasalong ito ay pasasalamat sa Birhen upang sa inyong pagdalo. Ginoong Ibarra, ilang taon po kayo nawala rito sa ating bansa? Halos 7 taon na rin simula nung ako'y mawala rito sa Las Pilipinas. Marahil nalimutan na ninyo ang ating bansa. Hindi po, marahil ako'y makakalimutan ng aking mga kababayan.
sapagkat inaalala ko ang aking lupang sinilangan. Nasaan ang iyong mga anak? Ikaw ba ang ina magnanakaw? Ha? Huwag kang magsinungaling. Asan ang iyong mga anak? Hindi ko po alam kung nasaan sila. Matagal ko nang hindi nakikita ang bunso kong anak na si Christine. Kung ganun, ikaw ay dadalhin namin ng kwartel. Wag po! Crispin! Basilia! Mga anak ko! Basilia! Crispin! Mga anak ko, nasaan na kayo? Pakiwari ko'y binabantayan niya lahat ng aking mga kilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Ngunit hindi natin siya maaaring hindi kumbidahin. Handa ko ang lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ayokong makasama ang kura. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang dalagang Pilipina noong panahon namin. Ito ang aking awit. Ihanda ng paasin sa sabaw. Kumukulo na ang sabaw. Buwaya! May buwaya sa baklad na ito? Ang binatang yun. Ang tawag namin sa kanya ay piloto. Hindi ka dapat naging mapusok, Ginoo. Sa inyo ang aking buhay, Ginoo. Maraming salamat po. Paano kung ikaw napahamak? Kung napahamak ako at sinundan, nasa piling na ako ng aking pamilya. Bang gayahin ang ginagawang pagmamatag sa iyo ng kura. Mag-iingat ka dahil ang panibuguan nakapangangayayat at nakapanlalalim ng mata. May ipaglingkod po ba ako sa inyo? May nais lang ako isang gunin sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng hieroglipiko? Hindi ako sumusulat para sa aking panahon, kundi sumusulat ako para sa aking hinaharap. Sa panahon ngayon, na mababasa ang aking mga sinusulat, tiyak na hindi ito papahalagaan at susunugin pa ito. Ito bang gamitin ng hieroglipiko ang wikang Tagalog? Maaari, higit na mas mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa sa wikang Latin. Nabigo man kayo, nakakatuwa naman na nagawa ninyo ang nararapat niyong gawin. Naniniwala ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana'y hindi siya kagaya ni Padre Damaso. Ito isang malaking paaralan na hati sa dalawang bahagi. Ang isa'y para sa mag-aaral na lalaki at ang isa'y para sa mag-aaral na babae. Ito'y paaralan na halintulad sa paaralan sa Alemanya na ginawa ni Arkitekturang Ginoong R. Ang tagal yung dumating, kanina pa ako naghihintay. Pagsasaya hindi tulad ng paggawa ng kung ano-ano mang kabaliwan. Napakarami naghihirap, ano't nagpapakaluho ang ating bayan. Higit ata kay naging malungkot kaysa sa mga nagdaang araw. Alam kong marami ikalulungkot, subalit ayaw niya bang maging masaya paminsan-minsan? Bitiw ka sa iyong tungkulin kung ganoon. Magbitiw? Kung totoosin hindi isang karangalan ang tungkulin ito kundi isang pasanin. Wala tayong magagawa sa kagustuhan ng kura at ng kapitan.
mga erehe ay mamamatay ng hindi nagsisisi. Sila ang mga protestante at erehe. Marami nang nakakalimot sa dasal na ama namin. Dito'y pa lamang sa lupa'y pinaparusahan na kayo. Dapat lamang na kayo ilayuan ng inyong mga pamilya at ng mga babae. Magingin kasi yung pinapatay ang paaralan kaibigan. Huwag kang lalapit sa ipinapatay ang pag-ubos. At kung maaari, huwag kang lalay sa mahal na kura. Sa panahon na ang gusaling ito ay manghihila dahil sa katandaan. Handa akong tumulong sa isang magandang gawain din akong Kristoso.